Alam nyo ba, no, na maraming mga Kristiyano ngayon, no, na inosente or ignorante talaga patungkol sa kasulatan ng ating Panginoon. Kung ang mga tao, pagsabihan mo, halimbawa na isang tao nag-suicide, sinabihan mo, bakit ka nag-suicide? Pagsabihan mo, kawawa itong taong ito kasi nag-suicide. Alam nyo ba na ang pag-suicide ay isang kasalanan ng self-murder? Anong sinabi doon sa kasulatan? No murderer shall inherit the kingdom of God or shall enter the kingdom of God. No murderer. Huwag kang papatay. Tapos ngayon, pumatay ka. Sinong pumatay mo? Pinatay mo. Sarili mo. So, sinong murderer na makakapasok sa kaharian ng Diyos? Pag ganyan, sinasabi natin na ganun, huwag niyong tularan ang kanilang mga ginagawa. Kasi yung mga tao na yan, without preno, dire-diretso sa impyerno. Yung mga tao. Yung mga tao naman, pag nakarinig, uy, ba't mo hinuhusgahan na Diyos ka ba? Na naghuhusga na may impyerno sila or malangit? Hindi ko hinuhusgahan yan. Hindi panghuhusgahan yan. Kung sinasabihan mo ako ng panghuhusga o hinuhusgahan ko isang tao na gano'n, hindi mo alam ang kasulatan ng Biblia. Ang salita ng Panginoon, mga kautusan, warning yan ng bawat tao. Warning and good news. Kung ikaw mag-suicide ka, sige, subukan nyo mag-suicide. Tignan ko kung makakapasok kayo sa kaharian ng Diyos. You are a murderer, self-murderer. Pag yun ang ginagawa mo, expect for the worst. Doon ka sa kadiliman sa impyerno. Expect. Tapos sabihan mo ako na gano'n na, huwag mong husgahan, hindi yan panghusga. Isa yung awareness na huwag nyong gawin yan. Huwag niyong sayangin ang buhay niyo. Walang karapatan ang tao na bawiin ang buhay kahit kanino, kahit sarili mo. Wala kang karapatan. Bakit gustuhin mong mapakamatay? Bakit yung mga pulubi dyan na hirap na, bakit gusto pa rin lang mabuhay? Hindi sila kinuha ng Panginoon. Pero ikaw, kinuha mo yung sarili mo. Anong mangyayari sa iyo? Itatapon ka doon sa impyerno. Yan ang sinasabi sa kasulatan. No murderer shall inherit or shall enter the kingdom of God. Yan ang sinasabi. Kaya hindi ako nanghusga, hindi panghuhusga yan. Minsan kasi sinabihan lang ako, bobo ka, hangal ka, mapanghusga ka, hinuhusgan mo. Hindi ako nanghusga. Kung sinabihan nyo akong bobo ako, sige, bobo ako, pero huwag nyo sanang isipin na nanghusga ako. Kasi nga, kung inuusig nyo ako, sinasabihan nila ako ng mga ganon na masamang salita, lagi nyo tatandaan, isa lang akong messenger. Pinaabot ko sa inyo ang mensahe na ganito, na kahit sinong tao na mag-suicide, magpakamatay, papatay, or mag-commit ng murder, pagkatapos ng kamatayan yan, pagkamatayan yan, yung kaluluwa niyan, walang preno yan, dire-diretso ka talaga sa impyerno niyan. Yan ang utos ng Diyos at hindi yan utos at salita ko. Yan ang sinasabi niya at utos niya na inire-relay ko lang sa tao. Kaya nga anong sabi ng Panginoong Kristo? Ipangaral nyo ang salita ng Diyos. Ipangaral nyo at uusigin kayo ng mga tao. Kasi nga, kung ikaw mangaral sa salita ng Panginoon, huwag kang mag-expect ng kaibigan. Hindi ka makakahakot ng kaibigan. Ang makahakot mo diyan, kaaway. Mga taong kukontra sa salita na iyong binibitawan. Na yung mga salita na yan ay hindi salita ng mga ngaral, kundi salita ng Panginoon. Kung inuusig nyo ang isang mga ngaral, hindi nyo inuusig ang mga ngaral lamang. Una nyo inuusig ang Panginoong Hesus. Ang Panginoon mismo. Bago ang mga ngaral. Sino ba ang mga ngaral? Isa lamang siyang messenger. Halimbawa ngayon, sa isang pawn shop, magpadala ka ngayon ng gamit. Pira, siyempre pira, sa pawn shop. Saan ka magpapadala ngayon? Doon sa pawn shop. Halimbawa, sa Cebuana Luilier. Padala ka sa Cebuana Luilier. Padala mo doon sa mga tao, sa kakilala mo, pamilya mo. Na-receive niya. Sino nagpadala nun? Ikaw. Pero sa pamamagitan ng pawn shop. Yung sender na yun, yun yung Panginoon. Yung messenger na yun yung pawn shop. Yun yung receiver na yun yung mga taong nakatanggap. Kami ay mga hamak na pawn shop lamang.
tinanggap namin yung pera mula sa sender at ibinigay namin doon sa receiver sa inyo. At yung pera na yun na mula sa sender, yun yung salita ng Panginoon. Galing yun sa Diyos na tinanggap namin upang ibigay namin sa inyo. Hindi amin yan. Kaya kung inuusig nyo man ako, pinagsabihan nyo man ako ng masama, hindi nyo ako or hindi nyo kami ang unang pinuhusgahan, pinasabihan ng masama, inuusig, kundi yung sender, yung may-ari ng salita, yung may-ari ng kautusan. Kaya lagi nyong babantayan, baka hindi nyo napapansin, pagdating ng araw, nahuli kayo sa bitag. Mag-ingat kayo. So, yung mga sinasabi na ganito, isa yang babala, isa yang warning na bawat tao na huwag kayong pumatay. Thou shall not kill. Yan yung utos sa 10 utos sa 10 commandments o 10 commandments. Hindi nyo ba naintindihan? Tapos kung nagmamatay, bakit napapakamatay ito? Alam nyo ba pag nagpakamatay ka, nag-suicide ka, impyerno ka diretso. Tapos yung mga tao nakarinig, huwag mong husgahan. Hindi ka Diyos. Hindi ako nanguhusga. Yan ang babala ng Panginoon. Na sa oras na ginagawa mo yan, impyerno ka diretso. Hindi yan panghuhusga, babala yan. So wag na wag nyong gagawin ang ganyang klaseng kahangalan. Walang tao or walang karapatan ang tao na kitilin ang kanyang buhay o kumitil ng buhay ng tao. Maliban sa mga hayop, manok, ihawin mo. Pero yung tao, thou shall not kill. Kasi bakit? Ang Diyos, ang tao, ginawa ng Diyos sa kanyang imahe. Kaya anong karapatan mo tao? Tao ka lang mula sa lupa na kitilin ang buhay ng iyong kapwa. So, hindi yan panghuhusga. Yan ay babala na wag niyong gagawin yan. Kasi walang taong kumitil or nag-suicide na makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi yan panghuhusga, kundi yan ay isang katotohanan na nagsasabi na ang Diyos, yan ay totoo. At lahat ng gumagawa niyan, itatapon sa impyerno. Huwag niyong sayangin ang buhay niyo. Na gawin yung basura ang sarili nyo, itatapon doon sa basurahan na kasama ng mga walang kwenta rin doon. So wag nyong gawin yan. Gumawa tayo ng matuwid ayon sa kanyang kalooban. No? So isipin nyo ng mabuti, basahin nyo ang nakasulat. Hindi yan pangungusga. Kung maintindihan nyo ang sinasabi ng Biblia, doon nyo ma-realize. Hindi pangungusga yan, kundi yan ay utos at salita ng Diyos. No, so hanggang dito na lang yan. God bless everyone. Amen.